Plano ng Confederation of Truckers Association of the Philippines o CTAP na magtaas ng delivery fee para makasabay sa tumataas na presyo ng produktong petrolyo. Bukas naman daw sila sa kahit anong klaseng tulong na ibibigay sa kanila ng pamahalaan. Sa ngayon, malaking tulong na umano ang ipinatutupad na staggered o unti-unting pagtataas presyo ng oil company sa petroleum products. Kaugnay niyan, makakausap natin si CTAP President Mary Zapata. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Hi, Miss Sherry. Miss Mary? Yes po. Apo, medyo nagpuputol-putol po kasi konting pihit lamang po. Dito po, may tentative figures na ho ba kayo kung magkano nga yung posibleng itaas sa trucking rates? More or less siguro the least is 10%. No? Dahil kung hindi naman magtutuloy-tuloy, so siguro we will just retain the current prices of deliveries. No? So, although, di ba, ang itinaas ng kahapon is 2 pesos or something, no? Yes. So, it's although, pero alam mo, Miss Cheryl, ang aming sa traffic major component, aming gastos, ay petroleum product. Mm-hmm. So, pag tumaas, hindi lang yon ang tumataas. Yan, na yung mga yes o lahat tumatin. Kaya yung increase namin in case magkaroon, not just because of increase in petroleum, dun sa ibang produkto na nasa operation. Kaya Miss Mary, pwede po bang pumihit tayo ng kaunti? Talaga pong nagpuputol-putol po yung ating linya. Hello? Apo, kanina po nasabi nyo na yung kinukonsider nyo na pagtaas na 10% ay hindi lamang base po sa petroleum products? Yes, kasi pagka tumaas ang petroleum product, automatic yan. Mayroong ding price increases sa spare parts. May increase din po saan? Sa mga spare parts. Spare parts. Alright. Opo. Kagaya po niyan, makarereport lamang po ng aming correspondent na si Gerard de la Peña na wala pa rin namang kasiguruhan, pakikiusapan pa yung mga oil companies na wag nang ituloy pero walang kasiguruhan na hindi matutuloy yung pangalawang bugso ng pagtaas ng presyo ng petroleum products. Well, Ms. Cheryl, nakakalungkot yan if ever mangyayari by tomorrow. So, yung hapon, kami pakikipag-usap at what strategy na aming gagawin if in case na magtuloy-tuloy, yun mafa-finalize natin mamayang hapon. But definitely without the consensus yet, ay talagang dapat lang mag-increase na kami ng ating tracking rate. Mm-hmm. Nagkaroon na ho ba kayo, bigyan nyo na ho ba ng pasabi, paunang pasabi ang inyong mga, ang inyong mga kliyente? Sa posibleng adjustment? Oo. Medyo itong ganitong insidente ni Cheryl, hindi naman ito mahirap ipatiwanag sa mga kliyente because it is nationwide na broadcasted sa lahat ng balita yan. So, more or less, yung ibang mga kliyente namin, kasing mga trucker, hindi naman kami regulated yung aming rate. At ang mga kliyente namin yung mga companies na malalaki, mga commercial manufacturers, traders, importers, or general merchandise. So, naiintindihan nila yung importance ng continuing services sa kanila. Kaya hindi kami masyadong mahihirapan na mag-explain dahil kagaya ninyo na ipapaliwanag nyo ng mabuti ang mga epekto at yung mga progress at the end of the day. So,
madali na namin na nakakatulong yan para makumbinsi namin ang mga kliyente. May gaganapin pong general membership meeting ng CTAP. Ano pa po ang inaasahang madidiscuss po dito? Well, napakaraming topic ang aming naka-agenda this afternoon kasi nagkaroon kami ng meeting sa DOTR with Secretary Dixon. Nagkaroon kami ng meeting sa DPWH sa mga officer natin. At doon sa TRB, yung ating problema sa vertical clearances, yan lahat ipag-uusapan natin mamaya. At kung ano yung magiging approach, kasi ang maganda lang naman kasing nangyari, inadmit ni Secretary Dizon na hindi pwedeng basta itaas ang tulay at hindi rin naman basta pwedeng i-scrape ang kalsada. So, admittedly ng ating gobyerno na medyo may kahirapan is in case we are going to pursue our demand to that direction. So, mayroon kaming mga suggestions sa membro na ganito na lang ang pwede natin gawin in support for the continuing services diyan sa NLEX at SLEX. Alright, marami pong salamat sa inyong oras, Mary Zapata ng Confederation of Truckers Association of the Philippines.